Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Good evening po, Brother Jando. Yes, hello, good evening. Team. Go ahead, bro. Ang sa akin po ay katanungan po. Kasi may experience po ako kaninang umaga. Nagsimba po ako. Tapos yung closing prayer ng pare bago mag-blessing sa huli ng misa. Yun sa closing prayer niya na nag-mention siya ng Jehovah. Di ba katuruan dito sa punto por punto mali ang pangalang Jehovah. Ngayon, bilang isang ordinaryong lay Catholic, ano ba ang magandang magawa na para makorek yun o ano? Ano ba ang pwede kong magawa? Ano ang pwede mong magawa para makorek yun? Ating ibigay ang pagsagot niyan kay Brother John Ray. Brother John Ray? Yes bro, ano yung tanong bro? Anong naibigay? Nanood kasi ako ng basketball. ano yung tanong? Anong tanong bro? Paki-ulit. Okay po. Ang katanungan ko po actually, ano ko muna ang premisa. Nagsimba po kanina ako kasi kaninang umaga. Doon sa pananghuli, yung parang closing prayer sa misa, habang mag-bless ang pari, ni-mention niya yung Jehovah, basta may Jehovah Jireh? Di ba kato? Jehovah Jireh ba? Kasi healing daw. Something kasi para sa healing name of God, parang ganon. Di ba katuruan din man dito na ang pangalang Jehovah ay hindi tama para sa pagtawag sa Diyos. Ngayon, bilang isang ordinaryong lay Catholic, ano ba ang pwedeng magawa upang ma-correct ito? At kung mako-correct man o ano ba ang pwedeng magawa ng isang ordinaryong lay Catholic? Well, John Ray, yes. Yes lang ako sa microphone ko. Kumusta microphone ko? Mahina bro Wendell. Sobrang hina. Ito. Yan, maganda na. Okay. Sagot bro Wendell? Hindi. Nag-taste lang. Okay. Okay, well no. Kapatid, no, ang mali kasi ito mga Jehovah Witnesses ay talagang pinapangalandakan nila na yan talaga ang pangalan ng Diyos. No? Ontologically bro, ang Diyos walang pangalan. Okay, ontologically ang Diyos walang pangalan. Okay, so nung nagpakilala, ibigay siya ng pagkakakilanlan. Yun nga yung YHWH, no, or yung tetragrammaton na wika, no, na ano yun? Yod-Heh-Wah-Weh. Yod-Heh-Wah-Weh. Yun, no? Ano yun mo dyan, no? Yod-Heh-Wah-Weh. Yod-Heh-Wah-Weh, yun, no? Nawala sa isip ko. So, yun ay description name, no? Description name para mayroon tayong tawag sa ating Diyos. Kasi yun ang tanong kasi ni Moises, paano kung tanungin ka, ano pangalan mo, anong isasagot ko? So, yun ang ibinigay niyang pangalan. Sa Fundamentals of Catholic Dogma, Yahweh nga Yahweh. Pero Yahweh talaga ang pronunciation niya. Sa Fundamentals of Catholic Dogma, Yahweh.
Ngayon, itong mga saksi Jehovah, pinapangalandakan nila, yun ang mali nila. Pero, paano ngayon bro, yung Jehovah, ang dami ang description name, pinapangalan sa Diyos. At tinanggap na ng Kristyanuhan yan, ang Kristyanuhan. So, basta ang dami ng pangalan na ibinigay sa Diyos No, ang dami niyang attribution tawag dyan. Kung dito sa Fundamentals of Catholic Dogma, ang sabi yun yung attribute, ang name of God is, sabi yung attribution, saan ba yun? Saglit lang na may nabasa ako dito na yung ito pala. Ito ba yun? Hindi itong isa siguro. The substantial omnipotence, natural presence. Wait lang para maano tayo sa ating aral. Ito. Ito yan, the eternity of God is essence. Hindi. Wait lang. Being. Ito sabi ng simbahan, no? Being is a name. Sabi nun, kung ano yung Diyos, yun talaga yung pinakapangalan niya. Being is a name which connotes immutability. No, at yung ano niya dito, the divine name of God, the basis of the absolute immutability of God. For I am the Lord and I change not. Life activity associated with God's immutability. God knows to act in restfulness and to rest in activity. No, so the incarnation of God. So ang simbahan, meron talaga siyang personal name na tinawag. Ito yung ngayong Yahweh. No? Pero, when we say kasi bro, at description, pwede natin tanggapin yung Jehovah. Description. Na, wala namang ibang pinapatungkulan Tulad sabi nga ni San Pablo, di ba? Yung Diyos na walang pangalan, yan ay papakilala ko sa inyo. So yung kinikilala ng mga pagano na Diyos na walang pangalan, ipinapangaral din, inattribute din yun ni San Pablo sa tunay na Diyos. So pwede yun. Ang mali kasi dyan, yung bang Jehovah talaga ang pangalan ng Diyos. Tapos kung i-research pa naman natin, gawa-gawa lang yung Jehovah na yan. No? So kahit magtanong ka sa mga Hebrews people, walang Jehovah. Yahweh talaga yan. No, Yahweh talaga ang bigkas nila dyan, hindi Jehovah. Pero sa panahon kasi natin bro, sa panahon natin ngayon, yung Jehovah tanggap na ng maraming kakristyanuhan yan at sa Diyos ina-attribute yan, so walang problema doon. Kaya kung narinig ko sa pari, ginamit niya yun, patungkol yun sa Diyos natin. Ang mali dyan, yung ipinapangalandakan na yan talaga ang tunay na pangalan ng Diyos. Well, unang-una, sa tanong mo kung ano bang pwedeng gawin natin? Ang pwedeng natin gawin dyan ipangaral, no? Ontologically, ang Diyos walang pangalan. Nagbigay lang siya ng ano ba tawag dyan? Yung ilhanan sa Tagalog ba dyan, no? Mamailas siya? Ano ba yan? Makilala? Ang hirap para makilala lang siya kasi nagtanong nga siya, ano bang pangalan mo kung tatanungin? So, Yahweh, hindi po Jehovah. No, pero pwede natin siyang kung yung nga sabi ko kanina, kung as a description, ibigay natin yung description na sa Diyos, walang problema yun. Okay lang yun. Kaya narinig mo sa pari ka kanina, Jehovah, pinatungkol na yun sa Diyos. Pero sa aral talaga natin dito sa Fundamentals of Catholic Dogma, Yahweh talaga ang personal name of God, Yahweh. Yes, Brother Junre. Yes bro. Walang problema sa atin na tawagin nilang Jehovah ang Panginoon. Ang problema sa atin doon is kung ipipilit nila na yan ang personal name. Iba yun. Yes, problema yun. Hindi talaga yun. Sa Fundamentals of Catholic Dogma, kung babasahin nyo, personal name of God talaga, ang nakalagay Yahweh kasi First Vatican pa to So yung mga English nito, yung pang mga dati pa, dyan do. So yung Yahweh dito, Yahweh letter J, na capital J, Yahweh. Yung personal name of God sa Fundamentals of Catholic Dogma. Pero again, attribution or descriptive name, okay lang yun bro. Walang problema dun. Nagiging bro, nagiging siya, nagiging bulanon. Yahweh dito, Yahweh.
Oh. Mm-mm. Okay. Ang ano ko lang dyan kasi syempre marami ang nakarinig sa misa na medyo na-bothered lang ako kanina kaya napatanong ako ngayon dito. So, okay lang yon na gamitin ba? Okay lang yun yung nagawin nyo ng pare? Okay lang. Yes, as descriptive name nga. Di ba sabi ko nga descriptive name. Dahil sa panahon natin ngayon, tanggap na yan. Yung Jehovah na yan, tanggap na yan as a descriptive name of God. Not personal name of God. Ang dami namang descriptive name eh. Jehovah. Ano pa ba? Jehovah Rapha. Yata yung ginamit niya kanina. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Kasi panghiling. Ang daming descriptive name, pwede yan ikapit natin sa Diyos. Walang problema doon. Kasi sabi nga ng fundamentals of Catholic dogma, no? Binasa ko kanina, being is a name. Yung being na yan, pinapatungkol yun sa Diyos. Being is a name. So, being pangalan na. So, doon yan, ang description na yan, doon yan sa Diyos mismo. Na God, God as a being is a name. O yung God na yun, name na yun. So, ang dami natin pwedeng itawag sa Diyos basta sa Kanya natin pinapatungkol. Halimbawa, Jehovah pangalan ng Diyos pero ibang Diyos, hindi yan pwede. Pero kung pwede mo siyang tatawagin sa ganyan, walang problema doon. Sabi nga na San Pablo, di ba? Ang Diyos na walang pangalan, siya ang ipapakilala ko sa inyo. So, ginamit ni San Pablo yung kinikilalang Diyos ng mga pagano na walang pangalan. Pero sa kaninong Diyos? Sa tunay na Diyos. So, i-describe mo siya doon sa pinakatunay na Diyos. Walang problema doon. Okay. Actually kasi nag-ano rin ako sa ibang channels na Catholic. Maraming na wag mong ikumpara-kumpara bro kasi iisa lang ang turo natin, pangit yung ganun. Okay. No problem. Kaya nga inaano ko dito yung confirmation ninyo kasi alam kong hindi lalayo talaga. Isa lang ang advice ko, brother, kung makarinig ka ng ganun, tanggapin mo kasi ang pinaparinggan naman nun sa Diyos natin na buhay. Pero kapag sinabi na nila na personal name of God is Jehovah, yun ang tutulan mo. Pero descriptive name, walang problema yun. Descriptive, ang daming description ng descriptive name, ang dami. Dami natin pwedeng ipangalan sa Diyos. Hindi lang Jehovah, bro. Okay. Okay. Pwede second question po. Sige, go ahead. Okay, ang second question ko po ay ano po ba ang tinatawag na deposit of faith sa isang Katolik po? Brother Junray. Ano daw yung deposit of Yes, faith? deposit of faith, yan yung tinanggap natin na aral buhat pa sa mga apostol. Diniposito nila ba? No? Mababasa natin yan sa wikang sa Bible na version na sa unang Timoteo yun na deposit talaga deposit. So deposit kung ano yung ibinigay na katuruan ng mga apostol sa simbahan, yun yung deposit of faith, yung pananampalataya ng mga apostol na ibinigay nila o itinuro nila sa mga kakristyanuhan, yun yung deposit of faith. Basahin mo nga yung 42 ng gawa, Bro Jando. Halimbawa, itong 2:42. Kayari. Hindi na ako nagbubukas. Ako rin hindi ako nagbukas ng Bible eh. Wait paano ba to? Kasi kung hindi ako pwede, kuha lang ako ng Bible. Halimbawa, sa gawa 2:42. Ito ang mababasa natin, no? Wait lang Gawa 2:42. Ito yung mababasa natin. Nanatili silang matapat sa aral ng mga apostol. So yung aral ng mga apostol na ito, yun yung diniposito nila sa mga Kristiyano. So that is the deposit of faith, bro. Ito po ba ay may collection of deposit of faith? May ano po ba ito? Ano po ba ito bilang isang ordinaryong Katolik po kaya po ba ito makita, mahanap, or mabasa, or ano ba? Ay nasa simbahan. Kaya nga sabi ni San Pablo sa unang Timoteo 3:15, ang buong katotohanan ay nasa simbahan. So kung hinahanap po yung buong
katuruan ng mga apostol, no? At yung mga na-develop pa na dogma ng simbahan, sa simbahan ka tumingin. So, kung ano man yun, magbasa ka ng catechism natin, magbasa ka ng Fundamentals of Catholic Dogma. Ang daming libro na pwede mong mabasa. Itong may Catholic Faith ni Bishop Laramoro, ayan yan yung mga faith natin na nagmula sa apostol, kasi ang itinuturo ng kaobispuhan natin, bro, hindi yan iba sa katuruan ng mga apostol, kasi sabi nga ni San Pablo sa Galatia 1:6, iisa lang ang ebanghelyo, kaya walang ibang turo, at yun ay nasa simbahan ng ebanghelyo na yun. Kaya ang itinuturo ng mga obispo sa atin, mga katisismo man or mga pahayag ng obispo, no? Kasi dito sa Fundamentals of Catholic Dogma, kasi kung babasahin natin paano natin makukuha ang tamang aral, tatlo ang ibinigay dito na ito. Ito, the promulgation of the dogma, ibig sabihin ang pagpapahayag ng aral by the teaching authority of the church. This implies not merely the promulgation of the truth, hindi lamang sa pagpapahayag ng katotohanan, but also the obligation of the part of the faithful of believing the truth, yung part natin na dapat paniwalaan to. This promulgation by the church may be made either in an extraordinary manner through a solemn decision made by the Pope. So yun yung extraordinary, no? Yung pagpapahayag daw ng katuruan ng simbahan ay magagawa, no, sa pamamagitan ng extraordinary manner through a solemn decision, sa decision of faith made by the Pope or General Council, no, yung konsilyo, or through the ordinary and general teaching power of the church. The latter, ang pinakahuli, may be found easily in the catechisms issued by the bishops. So yung mga issued by bishops na katekismo, yun ang deposit of faith natin. Nagaling yan sa mga apostol, dahil hindi sila nangangaral ng aral na hindi aral galing sa mga apostol. Kasi sabi nga ni San Pablo sa Efeso 4:4-5, we have only one faith. Kaya ang deposit na yun nasa simbahan. Kung gusto mo makita yun, magbasa ka ng mga pahayag ng mga obispo, andun lahat yun. Yung pahayag ng pagpapa, ito pa ba yung encyclical? At ano po ba? Dalawa, encyclical at ex-cathedra. Yung ex-cathedra, yun yung kasama na ang buong simbahan nun. Kasama na ang konsilyo, no, na dinesisyonan sa konsilyo na yan, tapos inaprubahan ng papa o upo siya sa kanyang upuan. Ang tawag doon ex-cathedra. Yun ang de fide na hindi pwedeng palitan. So, yung sinasabi mong encyclical letter, yun, dogma din natin, yun yung pahayag mismo ng papa na siya, mayroon siya kapangyarihan na magbigay ng utos or batas sa simbahan. No, ang dami niyan, kung titingnan natin ang kasaysayan, ang dami niyan. Nitong bago nga lang, yung nagbigay si Pope Francis na yung i-restrict na yung pagdaos ng Latin Mass, Latin Mass, yun yung pinakabago na ibinaba ng utos ng Papa eh. So, sa panahon niya, hanggat di ibababa yun, napapatuloy yun, no? Yun ang encyclical na utos ng Papa, encyclical decree. Pero kung ang sumunod sa kanya, babaguhin yun, pwede yun mabago. Kasi bound yun sa kapanahunan na ituturo ng Santo Papa. Kaya nga sabi dito, binasa ko kanina, ang una, promulgation by the Pope, no? Dito sa Fundamentals of Catholic Dogma, paano ang tamang dogma, the promulgation of the dogma by the teaching authority of the Church. This implies not merely the promulgation of the truth, but also the obligation of the part of the faithful of believing the truth. But also, this promulgation by the Church may be made either in an extraordinary manner. Ano ba yung extraordinary manner? Through a solemn decision of faith made by the Pope. So yung encyclical letter sa Papa yun na saklaw sa kanyang kapangyarihan, pero hindi de fide yun, pwedeng mapalitan yun. Pero yung kasama ang konsilyo na dinesisyonan ng isang konsilyo, halimbawa sa Council of Trent, gumawa sila ng matibay talaga na doon na hindi na yun pwedeng palitan kahit sinong Santo Papa pa, no? At yun ang tawag doon, tapos nagsalita ng Santo Papa, ex-cathedra naman ang tawag doon. Yun ang mga de fide dogma natin na hindi pwedeng palitan, like Mother of God, God died literally, kahit hindi yan nababasa, literal for literal, pero yan talaga ang aral ng simbahan. Yung mga ganun ba na naturo na hindi pwedeng palitan kahit pa sino Santo Papa, bro? Ang isang aral Katoliko na de fide,
paano, mayroon po ba itong, isang collection ng, Yes, sa nabasa ko, mayroon akong nabasa, sinerge ko kasi paano naging defeat ang isang dogma, found by scripture, tradition, and magisterium. So, yung tatlong meron kasi tayong di ba, tatlong sandigan ng pananampalataya, yung Bible, tradition, and magisterium. So, kailangan daw isa sa labas, pero yung nabasa ko na yun sa internet lang, hindi sa libro. Hindi ako sure kung, pero Catholic Catholic site, pero hindi ako sure kung ano ba yun, tama ba ang statement na yun. Pero isa doon sa sinabi, nagiging defeat ang isang dogma dahil daw yun ay yung dayag, ano ba yung term na yun? Nakalimutan ko yung term na yun. Nasa Bible, nasa tradition, at din nasa magisterium. Kaya nagiging defeat. Isa yun. Pero kung iaano talaga natin ang aral ng simbahan dito sa Fundamentals of Catholic Dogma, ano yung napagdesisyonan ng konsilyo na ipinahayag ng Papa, doon nagiging defeat ang isang aral. Katulad yan ang sinasabi ko sa Council of Trent. Kung desisyonan ng Papa yan, galing sa mga obispo, kung sa mga buong simbahan ba, nagkaisa, na yan talaga ang tamang aral natin, na kailangan ipahayag na walang sino mang Katoliko ang pwedeng kumwestiyon dyan or kumontra, kasi pag kumontra ang isang Katoliko dyan, automatically ground sila sa excommunication. Yung mga defeated na dogma. Kaya may basbas yan ng Papa sa ex-cathedra, doon talaga nagiging defeated ang isang aral natin, bro. Okay, pero yung pangalang Jehovah, hindi yun dogma. Kasi maling... Hindi nga natin aral yun eh. Hindi natin aral yun. Walang aral sa simbahan na may descriptive name na Jehovah. Pero as I said nga, tinanggap na siya ng sangka-Kristyanuhan ngayon. Tinanggap siya. So kahit hindi aral, kung hindi naman masama pangalanan nating Jehovah ang Diyos, kasi wala naman talaga siyang pangalan. Pwede mo siyang tawagin sa anumang description na umaano sa kanya, tawag yan na fit sa kanya na dapat itawag, okay lang yun, basta sa kanya nga ipapatungkol, wag lang sa ibang Diyos. Kaya kung may nagsabi sa kanya ng pangalan, tatawagin namin ang kinikilala naming Diyos na Jehovah, wala problema yun. Wag lang niyang ipagpilitan na yun talaga ang personal name of God, tulad na ginagawa ng mga Jehovah's Witnesses. Okay lang yung description, wala problema doon. Okay. Tingin po, yun lang po mga katanungan ko. Maraming salamat po, Bro John Ray, at God bless, bro. Bro Jando, at pong Bunto for Ponto Team. God bless po sa ating lahat. Yun lang po. Ayun. Narinig ba ako, bro? Ayun, naririnig ka na. Naririnig ka na. Okay. Magtatanong lang sana ako tungkol sa ano ba yung ad morientum, bro? Ano yan? Ad morientum? Ad morientum, narinig ko lang. Ad morientum. Brother Junior, may alam ka doon? Si Bro Wendell, bro. Brother Wendell, may alam ka doon, Brother Wendell? Ad morientum, ano yun? Hello? Wala, Brother Wendell? Saan mo nakuha yung word na yan, bro? Sa kay Gabriel Castillo, ad morientum. Nandiyan na sa Bro Wendell, Bro John Doe. Bro Wendell? Kumusta ang signal ko? Ano yung sa... Kumusta ang signal ko? Loud and clear na, bro. Loud and clear na. Okay. Ad morientum? Ngayon ko lang narinig yun. Opo, bro. Ad morientum.
Yes, bro. Yes. Latin yan. Opo. So, sa English, to die. Tundan. Okay. May Ano yun, curse? kasi bro. Curse yun, Brother Wendell? Pwede kung ang nagsabi ay yung demoniac, no? Depende sa sinabi niya. So, Brother Jando, baka mawala ako ha. Grabing hina sa signal. Oh, sobrang hina nga. Sa akin nga, hindi ako makapag-live eh. Sige, Brother Christopher, ano yung sadya mo doon? Kasi may tungkol sa extraordinary form of mass. Kasi yun sa parang ganun, extraordinary form of mass. Hindi. Kung ang extraordinary form of mass, ad orientem yun. Ad orientem. Ad orientem. Oh. Sabay. To the east. Oh, iba ang Tapos, ano ba? ad orientem at iba yan ang ad morentum. Dahil ang ad morentum ay to die. Ad orientem ay to peace, to the east. Bakit nga na bago yung ng mga pare ngayon, bro? Bakit nabago ang? Bigay sa mga kasama, Brad Jando. Ano yung bakit nabago ang? Bakit nabago yung pagharap ng mga pare ngayon? Gaya ng ano? Gaya ng ano? Yung nakaharap na yung mga pare sa atin. Di ba noon is nakaharap sa altar? Bro Jando. Kaya ako yan, magsagot nito. Sige bro. Ano yan eh? Originally, Yes, kasi talagang nakaharap sa mga apostol eh. Sige bro. Pinag-aralan namin yan. Yung turo ni Sir Janjuna dyan, sa theology ng First Vatican, ang theology ng simbahan ay sa Old Testament. No, kung maalala mo, sa Old Testament, mga pari lang ang pwedeng pumasok doon sa pinakabanal-banalang lugar, no? Sa babasahin natin sa Old Testament, mga pari lang ang pwedeng pumasok dahil hindi karapat-dapat ang mga tao humarap sa Diyos. Kaya lahat pinapadaan sa pari. No? Sila ang nag-aalay para sa kasalanan, sila lahat mga pari. So yan ang theology ng Vatican I, yan ang sabi ni Sir Janjuna. Sa Vatican II, bakit na nakaharap? No, dahil ang Diyos ay nagpakita na natin Panginoong Jesucristo. In-embrace na niya ang lahat. No, halubilo na niya ang mga tao sa kapuluan, aming nakita, aming nahawakan, aming nahipo siyang ipinapangaral namin sa inyo. At harap na harap ng Panginoong Jesucristo ang mga tao. So, ang theology ng Vatican II ay sa panahon na ng ating Panginoong Jesucristo, hindi na sa panahon ng mga Hudyo na ang mga pari lang makakapasok sa kabanal-banalan at ang mga hindi pwedeng humipo doon sa Ark of the Covenant, di ba? Ang Ark of the Covenant, sino bang nandun? Ang God. Hindi pwedeng humipo ang mga tao doon kasi makasalanan nga ang mga tao, hindi dapat humipo. Mamamatay ang sino mang humipo sa banal ng sa kaban na hindi pare, no? At nasampulan nga doon si Usa. Si Usa ang nasampulan doon, namatay. Hindi niya sinadya na mahawakan yung kabanatipan dahil yung karo na natumba. Nahawakan niya para hindi malaglag, namatay siya. So ganun kabanal ang ating Panginoong Diyos. At doon kinuha ng Vatican I ang teolohiya ng simbahan. Kaya ang mga pare symbolize yun na ang mga tao ay makasalanan, kaya ang pari lang nakaharap sa Diyos. Pero sa Vatican II, sa Vatican II, nakaharap ng pari ngayon sa
sa mga tao kasi persona Christi na kasi ang mga pari sila na ang vicar of Christ, sila na mismo ang Kristo na nakaharap sa mga tao. So yun ang itinuro ni Sir John Jonah sa amin na theology kung kaharap na ngayon ng mga kaparian sa simbahan. Dahil sa theology, ibang theology ng simbahan nung una, iba ang theology ng simbahan ngayong Vatican II. Tandaan natin, ang aral sa simbahan ay nagde-develop yan, hindi stagnant. Yun ang sagot, bro. Okay. Sige. Salamat. Maraming salamat talaga. Yun lang yung tanong ko.